Yes, hallelujah, Lord God. Sige, namnamin natin yung awitin. Ano ang sabi ng awitin? Buong laman ng puso ko. Hallelujah, Lord God. Yes, hallelujah, Lord God. Napakabuti mo, Panginoon. Salamat po, O Diyos, sapagkat kami po, O Diyos, ay nananatili sa iyo pong presensya. Salamat po, Panginoon, sa mga awitin, dakilang Ama. Na totoo nga po, O Diyos, na ito po ang nais mo. Na sa bawat ibubukas ng aming pong mga labi, ito po, O Diyos, ay nagbibikas, Panginoon, ng aming pong mga puso. Na aming pong pinaaabot sa iyo kung ano ang laman ng aming pong puso, Panginoon. Na kung kami man ay dumaan sa iba't ibang uri ng pagsubok, patuloy po rin kami magpupuri sa iyo. Patuloy kami sasamba sa iyo, dakilang Ama, sapagkat ito ang nakalulugod sa iyo, dakilang Diyos. Kaya Lord God, salamat po sa iyo pong banal na Espiritu. Hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radadababasiki, radabasyandararahande. Yes, sokorodo basyandararahi, ra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 r
sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes! Hallelujah, Lord God! Amen, amen, hallelujah, Lord God! Walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Walang hanggang kitang pupurihin, walang hanggang sasambahin. Buong laman ng puso kong ito ay mamalagi sa'yo. Yes, hallelujah, Lord God. Hallelujah, Lord God. Panginoon, ang kailangan po namin ay presensya mo, dakilang Ama. Kaya Lord God, nasa presensya mo, dakilang Diyos, naaalala po namin ang mga pangako mo. Panginoon, mga pangako mo na nagbibigay sa amin ng kalakasan. Mga pangako mo po, Panginoon, nagbibigay sa amin ng pag-asa. Mga pangako mo na nagpapasigla sa amin pong buhay, dakilang Ama. Oh, hallelujah, Lord God, hallelujah. Oh, radabababa, sikita na radadabasyande. Shekoto no rodoba, siyakata na radadababasyandararahande. Na habang kami pinagpupuri, Panginoon, Lord God, amin pong ibinibigay sa iyo ang aming pong puso. Ibinibigay po namin sa iyo ang aming buhay. Ibinibigay po namin sa iyo ang lahat ng aming pong mga bitbit, Panginoon, na kalungkutan. Ibinibigay po namin lahat sa iyo, Panginoon. Sapagkat ito ang pangako mo po, Panginoon. Sa aklat po ng 1 Peter 5:7, Panginoon, ipagkatiwala namin sa iyo lahat ng aming pong kabalisahan, sapagkat ikaw ay nagmamalasakit sa amin. Kaya Lord, salamat po, Panginoon. At sa pag-awit pa lamang, dakilang Ama, amin na po, O Diyos, na ipagkakatiwala ang aming pong buhay sa iyo. Sapagkat kami patuloy na nagpupuri, patuloy kami sumasamba, Panginoon. Napakabuti mo, O Diyos. Wala ka pong katulad, Panginoon. Sapagkat totoo nga po, O Diyos, na sa pagsama-sama ng iyong pong mga anak, Panginoon, alam po namin kayo po yung aming pong kasama. Hindi pa kami dumarating sa lugar na ito, Panginoon, naririto ka na, dakilang Diyos. Sapagkat sa presensya mo, dakilang Ama, meron po kaming nararanasan na pagpapala. Sa presensya mo, Panginoon, nagkakaroon kami ng kapayapaan. Sa presensya mo, Panginoon, nagkakaroon kami ng pag-asa. Kaya Lord God, alam po namin sa bawat pagtitipon, Panginoon, na amin pong isinasagawa. Panginoon, ikaw po, O Diyos, ang nangunguna sa bawat isa po sa amin. Dinala mo silang lahat dito, Panginoon, Lord God. Iningatan mo, dakilang Diyos, sapagkat ito, Panginoon, ang nais mo sa lahat ng iyong mga anak na dadako sa bawat gawain. Naroroon ang protection mo, Panginoon. Kaya Lord, maranasan po nila, Panginoon, ang ayon po sa iyong pangako. Maranasan ang bawat isa, Panginoon, ng iyong yakap, ang iyong pag-ibig, Panginoon.
Maranasan po, Panginoon, ang lahat ng iyong pong mga anak, Panginoon, ang tunay ngang kapayapaan na buhat sa iyo. Kaya Lord, sa amin pong pagtitipon-tipon, Panginoon, maramdaman po namin ang iyong pong pag-ibig. Maramdaman ng bawat sa Panginoon na tunay nga po, O Diyos, na sa pagkasama-sama ng iyong pong mga anak, meron kaming kakaibang kagalakan na nararamdaman. Kaya Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon, sa lahat po ng mga manggagawa mo, Panginoon, na dinadala mo rin. Salamat po, Panginoon, Lord God, sa iyo pong walang hanggang kabutihan. Lord, nakikita mo ang mga kabataan kung paano po naglilingkod sa iyo. At ito po ikinaghagalak mo, Panginoon. Nakikita mo, O Diyos, ang puso ng mga mang-aawit, Panginoon, manunugtog. Na sa maaga pa lamang, Panginoon, na pagdako po nila nito, Lord God, sinasamahan mo na sila, Panginoon. Sa lahat po, Panginoon, ng aming po mga ushers, Panginoon, salamat sa kanilang pong buhay. Salamat po sa aming pong production team, Dakilang Ama. Lord God, na naandun ang kanilang pong pagkasaayos, Panginoon. Salamat po sa aming pong mga teachers, Dakilang Diyos. Salamat po sa aming pong finance department, Panginoon. Salamat po sa mga kababaihan. Salamat po sa mga nangunguna, Panginoon, Lord God, ng bawat ministry, Panginoon. Lord, ang lahat ito'y amin pong ipinagpapasalamat, Panginoon. Sapagkat ito'y pagkapatunay, Panginoon, na sila pong lahat ay pinili mo tinawag, Panginoon, upang maranasan po nila, Panginoon, ang lahat, Panginoon, ay pinangako mo. Kaya, Lord, napakabuti. Salamat, salamat po, Panginoon. Salamat na nararamdaman po namin, Panginoon, ang pagsama ng iyong banal na Espiritu. Sapagkat tanging ang banal na Espiritu po, Panginoon, ang magbibigay sa amin, Panginoon, ng kagalakan. Tanging ang banal mong Espiritu, Panginoon, ang magbibigay ng kapangyarihan sa bawat salita mo na amin pong naririnig, Panginoon. Bawat awitin, Panginoon, ay binubukas ng amin pong mga labi. Ang banal mong Espiritu ang naglalagay ng kapangyarihan upang maranasan po namin ang kapuspusan ng iyong pong banal na Espiritu. Kaya Lord, salamat po. Salamat po, Panginoon. Sa iyo po namin tinatalaga ang gawain ito. Panginoon, salamat, salamat. Sa iyo po namin maingat ay binabalik po ang napakataas na papurit pasalamat. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Praise God, hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon at ngayon po ay last Sunday ng buwan na po ng September. Glory to God. Hallelujah. Sige po, bago po tayo magsimula, glory to God, tayo po ay lumapit sa ating po mga kapatiran. Glory to God. Atin po silang kamay at sabihin nyo, Blessed Sunday. I am happy to see you. Amen. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po ituyo. Puntahan natin ang mga kapatiran. Lapitan natin. Glory to God. Hallelujah. Sabihin nyo, Blessed Sunday. I am happy to see you. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Amen. Hallelujah. Purihin po ang Panginoon. Glory to God. Sige po. Lapitan natin ating mga kapatira. Iparamdam natin yung ating kagalakan na siya ating pong kasama ngayon. Glory to God. Hallelujah. Yes, oh Jesus. Hallelujah. Yung pong hindi nyo po kilala, lapitan nyo. Glory to God. Kamayan nyo. Praise the Lord. Hallelujah. Yan po ang kagandahan na tayo pinasa loob po ng simbahan. Praise God. Sapagkat ang ating Diyos ay galak na galak. Kapag ipinararamdam po natin yung pag-ibig na nagbubuhat sa ating po mga puso. Yes, hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Praise God. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Okay na po. Salamat sa kagaling ni Sister Monica.
Salamat sa kagalingan ni Sister Virgie. Praise God. Talagang tayo po'y dumadaan sa labanan. Pero ang pinakamahalaga, alam natin na tayo po'y magtatagumpay. Dumadaan sa karamdaman, praise God. Ating i-claim, Jesus is the great healer. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Amen. Amen. Hallelujah. Napakabuti po ng ating pong Panginoon. Lahat po ng narito, sibigaw po ng Amen. Hallelujah! Hallelujah! Talagang totoo po kapag tayo po nakakasigaw, Amen, ng Hallelujah, kung meron man dito na kung saan parang tila baga na medyo nahihirapan tayo huminga kapag tayo simigaw ng Hallelujah! Praise God! Napupuri po natin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Sapagkat ang Hallelujah, ang ibig sabihin to, purihin ang ating pong Panginoon. Glory to God. Hallelujah. Ang ating pong naging topic nung kabila pong linggo, pabanalin kayo hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Glory to God. So makikita po natin dito, ano po ba ang ibig sabihin? Review lang po ito, ano ba ang ibig sabihin po ng pagkapakabanal? Sa Greek word, hagiamos. Amen. Na ang ibig sabihin po ng hagiamos, tayo po ay kung saan tayo po ay pinapabanal, pabanalin, ang italaga at ibukod sa gawa ng sanlibutan. So kapag ito po ay atin po na kung saan, glory to God, kapag tayo po ay tinawag ng ating pong Panginoon, ang nais ng ating pong Diyos, tayo po ay maging banal hanggang sa Kanya pong pagbabalik. Kaya para po tayo maging banal, kinakailangan tayo po ay nananatili sa presensya ng ating pong Panginoon. At ang ginamit po natin teksto, 1 Thessalonians chapter 5, 16 to 23. Sapagkat totoo, kung tayo po ay laging nasa attitude, tayo po ay nagagalak, glory to God, at ito po yung ating pong tema, ano sabi, magalak lagi. Amen. Sa verse 17, pray without ceasing. Amen. Pagdating po sa verse 18, lagi tayo magpasalamat sa ating pong Panginoon. Sapagkat ito po ang kalooban ng ating pong Panginoon. At kung tayo po ay lagi po tayo nagpapasalamat sa ating pong Panginoon, anuman ang sitwasyon na ating pong pinagdadaanan, glory to God, magkakaroon ito ng katugunan. Bakit? Hindi ka na kung saan ay lumalayo sa ating pong Panginoon. Sapagkat sa kabila ng lahat, tuloy pa rin tayo nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Bakit tayo nakapagpapasalamat sa kabila ng mga pagsubok? Kasi meron tayong kagalakan. Nagagawa natin sa mga pagsubok, nagagawa natin lumapit sa ating pong tayo po'y manalangin. At kapag ito po'y ating pong nagagawa, walang problema. Nagugupo sa iyo. Walang problema na tatalo sa iyo. Pagkos tayo po'y magtatagumpay, tayo po'y sasayaw sa kabila ng mga problema ang ating pong pinagdadaanan. Amen. Bakit? Sapagkat tayo po'y laging nagagalak sa ating pong Panginoon. Lagi tayong nagpapasalamat. Totoo, napakahirap magalak sa kabila po ng mga problema. Pero ito po ang paraan ng ating pong Panginoon upang tayo po'y maging banal hanggang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya nga sabi po ito sa verse 19, quench not the Holy Spirit. Huwag natin pigatiin ang banal na Espiritu. At lumayo tayo sa lahat ng uri ng kasamaan. Praise God. Huwag nating hahadlangan ang mga kapahayagan. At kung ang mga bagay na ito ay ating pong magaganap, totoo po, hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, matatakpuan po tayong banal. Amen? Sapagkat ito po ang nais ng ating pong Panginoon. Kaya ano po ang panalangin po ni Apostol Pablo po sa verse 23? Naway pakabanalin kayo. Amen? Sino po ang magbibigay sa atin ng kabanalan? Walang iba kundi ang ating Panginoon ng kapayapaan. Ano ang sabi niya? Pakabanalin kayo
sa buo ninyong pagkatao, sa inyong espiritu, kaluluwa, at katawan, hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon. Kaya ito po yung encouragement po ni Apostol Pablo. Ano man yung ating pong pinagdadaanan, huwag nating ngahayaan na tayo po ay malungkot. Huwag nating ngahayaan tayo po'y lumayo sa Diyos. Huwag nating ngahayaan na tayo po'y manumbat sa ating pong Panginoon. Lord, bakit ko ito nararanasan? Naglilingkod naman ako sa Panginoon. Lord, bakit ko ito nararanasan? Nagbibigay naman ako sa iyo sa gawain mo. Lord, bakit ko ito nararanasan? Napakalaki dito na kung saan nais natin pong Panginoon. Humble yourself into the mighty hand of God and He will lift you up in due time. Kaya sa kabila ng mga problema natin, magpakababa tayo. Amen. Sa kamay ng ating pong Panginoon at itataas tayo sa takdang panahon. Amen. Kaya bawat problema ang ating pong napagdadaanan, ang nais ng ating pong Panginoon, lapit lamang sa ating Diyos. Kaya nasabi niya sa aklat po ng 1 Peter chapter 1, verse 14 and 15. Ano ang sabi niya? Yamang ang tumawag sa atin ay banal, magpakabanal tayo. Amen. So ibig sabihin, yung tumawag sa ating pong Panginoon, siya'y banal. Kaya tayo po'y dapat maging katulad ng ating pong Panginoon. Tayo po'y dapat maging katulad ng tumawag sa atin. At ang tumawag po sa atin, hindi po basta-basta ang ginawa pong pantubos sa atin. Dugo. Amen. Buhay niya ang ginawang pantubos sa atin. Kaya mga ang ating pong Panginoon ay banal, dapat po tayo magpakabanal. Dahil kaya tayo po'y tinawag ng ating pong Panginoon para tayo po'y makasama sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Yan po lagi po ang nais ng ating pong Panginoon. Dahil tayo po'y tinataka ng Kanyang banal na Espiritu at ang nais niya ang Kanyang mga pinitinawag manatili sa kabanalan upang sa pagtunog ng trumpeta, marinig natin ang Kanya pong tinig at tayo makasama sa araw ng Kanya pong pagbabalik. Amen po. Dahil kung tayo po'y mananatili sa kalungkutan, mananatili po tayo sa kung saan ay kasalanan, mananatili tayo sa gawa po ng mundong ito, baka tayo po'y maiwanan. Pero ang lagi po nating aalalahanin, ako'y mitatak ng banal na Espiritu, kaya hindi ako mawawaglit sa paningin ng ating pong Panginoon. Amen po. Praise God. Hallelujah. At tayo po ngayon ay pupunta po sa bagong topic natin. Glory to God. Fellowship. Amen. Ang pamagat po ng ating pong topic ngayon, fellowship at pakikisama. Glory to God. Pakikisama kanino? Pakikisama sa mga kapatiran, pakikisama sa ating Panginoon. Kapag sinabing fellowship, alam na alam po natin ko kapag sinabing pong fellowship. Tayo po ay nakikiisa. Glory to God. So ngayon po ating puntin niya. Glory to God. Ano po ba yung ibig sabihin ng fellowship? Hallelujah. Yan po. Ang ibig sabihin po ng fellowship sa Greek word, koinonia. Amen. Koinonia. Amen. So ibig sabihin kapag sinabi po na koinonia, ibig sabihin means sharing in common. Ibig sabihin, ito po ay kung saan kapag ka nagkakasama-sama ang ating pong mga kapatiran, kapag tayo po ay nagkakaisa, glory to God, yan po ang ating mararanasan. Tayo po ay nagkakaroon po ng sharing in common. Sige po, bago po tayo magsimula, tayo po manalangin. Yes, O Lord God, hallelujah. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, muli maraming pong salamat sa mensahe na ipinagkaloob niyo po sa akin. Na ito po, O Diyos, ay maibahagi ko sa lahat ng mga naririto. Kaya Lord, salamat po sa iyo pong salita. Salamat po sa iyo pong mahal na Espiritu na nagpapaunawa at nagbibigay, Panginoon, Lord God, ng mga salita mo to encourage everyone, Panginoon. Upang, O God, bilang kami po yung mga tinawag at pinili, Panginoon, ang nais mo, kami po'y manatili sa pakikipag-fellowship sa iyo, pakikipag-fellowship sa mga kapatiran, pakikipag-fellowship sa mga tao na wala pang pagkakakilala upang sila po'y madala sa iyo pong paanan. Kaya Lord, maraming pong salamat. Dalangin ko po, Panginoon, samahan po kami mula simula ng pag-aralan at hinihiling ko po, O Diyos, ang iyong banal na Espiritu ang siya pong mangusap sa bawat isa, Panginoon,
upang maramdaman po nila, Panginoon, na sa bawat pagsasama-sama ng iyong mga anak, merong kalakasan kayong ibibigay. Meron kayo ibibigay na mensahe, Panginoon, upang kami, O Diyos, ay maging matatag sa bawat labanan na aming pong pagdadaanan. Kaya Lord, maraming pong salamat, Panginoon. Gamitin mo lang ang aking pong labi, dandaluyan ng iyong pong salita. Banal na Espiritu, Panginoon, salamat po. Banal na Espiritu, ikaw po ang aming tagapagturo. Ikaw po ang tagapagpaalala ng mga salita mo. At ikaw po ang magko-comfort sa bawat isa po sa amin. Na kung kami man ay meron pong naririnig na salita na maaari kami po'y tinatamaan, Panginoon. Lord God, i-comfort niyo po siya. Salamat po, salamat. Panginoon, ikubli mo po ako sa iyo pong likuran upang ikaw ang makita. Ibaba mo po ako, Panginoon, upang ikaw ang maitaas. Salamat, salamat, Panginoon. Sa iyo pong papurit parangal. Sa pangalan ni Jesus, amen and amen. Hallelujah, Lord God. Sige po ating pong basahin. Praise God, hallelujah. Ang sabi ito, Greek word, koinonia, means sharing in common. So kapag sinabi mong sharing in common, nakakaisa po tayo damdamin. Kaya sa bawat fellowship na ating pong dinadaluhan, ibig sabihin po, kapag sinabi pong fellowship, pakikisama, pakikipagkaisa. Kapag sinabi pong pakikipagkaisa, anuman yung pong ating pong napag-aaralan, kapag tayo po'y nakikiisa, glory to God, mararamdaman po natin yung kung saan yung pagkilos ng ating pong Panginoon. At hindi po lamang yan ang nais po ng ating pong Panginoon upang tayo po ay magkaroon po na kung saan ay pagdagdag, paglalim sa ating pong buhay espiritual. Kaya ito po yung kahalagahan po na kapag tayo po ay nasa fellowship, nagkakaroon po tayo, nag-share po tayo ng ating pong mga testimony, nag-share po tayo ng kabutihan ng ating pong Panginoon. At yan po yung nangyayari sa fellowship ng mga kapatiran. Kaawain sa loob po ng iglesia. At sabi nito, a deep spiritual unity. Yan po yung nangyayari po sa gawain po. Nagkakaroon po tayo ng paglalim sa pakikipagkaisa. Kaya napakahalaga po na kapag sa loob po ng iglesia ay may pagkakaisa, gaano man kalaki ang problema, ito po'y nasusolusyon. Bakit? Tayo po ay nagkakaroon ng pakikipagkaisa. Nagkakaroon po ng deep spiritual unity. Ibig sabihin, kapag sinabing deep spiritual unity, ibig sabihin napakalalim na kung saan ay pagkakaisa. Nagkakaisa ng damdamin, nagkakaisa ng panukala, nagkakaisa ng kung saan ay mga bagay na nais ng ating Panginoon. Tayo po may mga project sa loob po ng iglesia. Kapag ito po'y pinag-uusapan, nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Kapag sinabing deep spiritual unity, alam po natin mangyayari ito kapag ang Diyos ang ating pong kasama. Mangyayari po kung ito po ang ating pong puso ay nakatuon sa ating pong Panginoon. Meron po tayong common. Meron po tayong may pagkakaisa po tayo ng kung sa'yo atin po na isinasagawa sa loob po ng iglesia. Amen? At ang sabi po rito, an active participation in God's work. Ibig sabihin, active po tayo. Ibig sabihin, tayo po'y masigla. Tayo po'y naggalak na galak pagdating po sa gawain po ng ating pong Panginoon. Kaya minsan nakakalungkot po kapag makikita po natin ang gawain ay iilan lang. So, ibig sabihin, kapag iilan lang po ang dumadalo sa pagtitipon, wala sa atin yung active participation. Amen? Kaya nga salamat po dahil meron po tayong ginagamit sa loob ng iglesia. Salamat po sa buhay po ni Pastor King. Sapagkat naandun yung pong kanyang kalaban. Araw ng Martes, nasa gawain ng kalalakihan. Araw ng Miyerkules, meron po tayong midweek service. Araw po ng Huwebes, may discipleship. Araw po ng kung saan ay Biyernes, meron pong night of joy. Kompleto sa gawain dito. Meron po tayong morning prayer pag Sabado. Glory to God. At pagka kung saan ay meron pong end of the month, ang mga ushers, meron pong paglilinis, pagkakaisa. Amen. At yan po yung mangyayari sa loob ng iglesia kung tayo po ay meron po tayong active participation. Amen. Kangina sa God's work. Amen. Baka mas malaman pa yung pong ating pong akos ay pakikiisa sa gawain sa mundo.
Pero pagdating sa gawain sa Panginoon, tayo po ay tumilmil. Amen. Sana po ito po mangyari po sa atin. Dahil napakahalaga po sa loob ng iglesia kung tayo po ay naandun ang ating pong kasiglahan sa pagdalo sa bawat pagtitipon. Sapagkat sa pagdalo sa bawat pagtitipon, marami po tayong mararanasan. Amen. Lumalalim po tayo. Glory to God. At ang sabi po rito, glory to God, worship with other believers and with God Himself. Ano po yung ipinauunawa po rito? Bukod sa tayo po ay active sa participation ng God's work, tayo po ay nagpupuri. Amen. Nagpupuri po tayo sa ibang mga mananampalataya with God Himself. Ano po ibig sabihin ng God Himself? Praise God. Ano po ibig sabihin ng God Himself? Habang tayo pinagpupuri, atin pong nasasabi kung sino yung ating Panginoon na sinasamba. Nababanggit po natin ang ating Panginoon, siya yung Diyos ng kapayapaan. Ang ating Panginoon, siya yung Diyos na nagpapala. Siya yung Diyos na dakilang manggagamot. Atin po nababanggit kung sino yung Diyos na atin pong sinasamba. Kaya sa gawain po, kapag ito po'y nangyayari sa loob po ng iglesia, nagkakaroon ng kung saan ay pagpupuri na may kasiglahan. Pagpupuri na ibinibigay ang kanyang buhay. Pagpupuri na nagpapasalamat sa ating pong Panginoon. Kaya lagi po itong pinaaalala, kapag oras ng pagpupuri, ikaw po'y tumilmil, ibig sabihin, hindi ka excited sa pagpupuri sa ating Diyos. Kinakailangan kapag tayo pinagpupuri sa ating pong Panginoon, ibigay natin ang the best. Amen. Yung iba nga pagka pumupunta sa concert, ang gusto nasa unahan pa, miski mahal ang bayad. Pero pagdating sa gawain ng Panginoon, wala, dry na dry. Pero lagi po nating aalalahanin, kapag tayo po ay nagpuri sa ating Panginoon at ating pong isinasaysay kung sino po yung Diyos na ating pong tinanggap at nakikilala, magkaroon tayo ng kasiglahan sa ating pong buhay. Ang Diyos ay tuwan-tuwa kapag binabanggit natin kung sino siya sa ating buhay. Ating pong inaalala ang pangalan ng ating pong Panginoon. At yan po ay buhay ko. Nakada ko po'y mananalangin lagi kong binabanggit ang pangalan ng ating pong Panginoon. Ano man yung pangalan ng Panginoon na dumarating sa inyo, kung siya yung ating Jehovah Rata, magpasalamat tayo. Kung siya yung ating Jehovah Jireh, ating alalahanin ang Diyos na nagtutustos. Kung siya po yung ating pong Jehovah Shalom, isipin natin na siya yung ating Diyos ng kapayapaan. Lagi po natin bigkasin. Sapagkat ito yung turo niya. Ito yung nasabi niya na ito yung model prayer. Sambahin ang pangalan ng ating Panginoon. Amen? Kung paano natin sinasamba ang ating Panginoon sa lupa, doon din sa langit, gagawin po natin sambahin ang ating pong Panginoon. Kaya dito pa lamang sa lupa, mag-practice na po tayo ng pagsamba. Lagi po natin bigkasin ang pangalan ng ating pong Panginoon. Glory to God. At napakarami pong pangalan ng ating pong Panginoon. Meron pong Jehovah El Shaddai, Yahweh El Shaddai. Amen. Meron po tayo natawag na siya po yung ating El Roy, siya po yung ating Rohi, siya po yung ating El Gibhor. Amen. At kapag ito po yung ating po nabibikas, ang panalangin mo, bababa sa iyo ang banal na Espiritu. Bakit? Pinupuri natin ang ating Panginoon. Sinasamba natin ang pangalan ng ating pong Panginoon. At pagkatapos noon, pwede mo sabihin ng, I praise you, Lord Jesus. I praise you. You are the kings of kings. You are the Lord of lords. You are the Alpha and the Omega. You are the God of peace. You are our Savior. You are our sure foundation. You are our refuge. Amen. You are the rock of all ages. You are the just judge. Ating purihin po lagi ng ating pong Panginoon. At makikita po natin, lalo po tayo magiging alive. Amen. Baka tayo kulang na sa pagpupuri. Baka kulang na po tayo sa kung saan ay pakikipag-cooperate sa mga mananampalataya. At ito po ang napakalaga. Bakit po? Sapagkat ang nais ng ating pong Panginoon, tayo po ay kung saan ay lagi na nagpupuri kasama ang mga mananampalataya na binibikas kung sino yung Panginoon. Amen. At ano po ang sabi dito? It involves more than just social interaction. It is a profound spiritual bond that unites Christian in deep. So ibig sabihin, nagkakaroon po tayo ng ang malalim na kung
saan ay pag-aaral about spiritual. At tayo po nagkakaroon po ng kung saan pagkakaisa, nag-unite tayo in Christian, in deep. Ibig sabihin yung pong ating pong pagiging Kristiyano, lumalalim po tayo sa pamamagitan ng fellowship. Amen. At ang sabi rito, eternal relationship with God. Ibig sabihin yung walang hanggan na kung saan ay ating pakikipagkasundo, yung ating po na kung saan ay pakikipagrelasyon sa ating pong Panginoon. Kapag sinabing eternal relationship, ibig sabihin, sure ka na. Amen. Sure ka nang makakasama ka ng ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y merong eternal relationship sa ating pong Panginoon, ibig sabihin hanggang sa pagbabalik ng ating pong Panginoon, tayo matatakpuan sa gawain ng ating pong Panginoon. Amen. At ang sabi po rito, Lord to God, and each other through the power of the Holy Spirit. Kaya kapag nagkakatipon-tipon, nagkakasama-sama ang mga mananampalataya, lumalakas ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya ito po kung saan ay kapangyarihan na kung saan fellowship. At ang nais ng ating pong Panginoon, matakpuan po tayo sa gantong uri ng gawain. Tanungin po natin ang ating sarili. Ako kaya ay kasama dito sa kinakausap ng Diyos? Ako kaya ay kung saan ay may panahon sa gawain ng ating pong Panginoon? Sapagkat bawat gawain ng ating pong Panginoon, dito po makikita kung sino yung nakikipag-fellowship sa ating pong Panginoon. Kapag sinabi pong pakikipag-fellowship sa ating pong Panginoon, pagkagising mo pa lamang sa umaga, nakikisama ka na sa ating Panginoon. Pakikisama sa ating pong Panginoon sa papaano, nagpupuri ka, sumasamba ka, papasalamat ka sa lahat ng tinanggap mo sa buong maghapon. Sa gabi, bago ka matulog, magpasalamat ka, iningatan ka ng Diyos. Bago ka matulog, alalahanin mo kung ano yung naranasan mo sa buong maghapon. Praise God. Na ipanalangin mo mga pamilya mo, yung nasa malayo, nasa malapit, mga kapatid na dumaranas ng mga problema. Ipagpasalamat mo sapagkat sila nagtatagumpay sa bawat labanan. Amen. At pagkagising mo lamang sa umaga, patuloy ka muli. Pagkagising mo sa umaga, samba uli sa ating pong Panginoon. Naniniwala po ako, kapag ito po ay patuloy po natin ginagawa, walang problema na hindi madali na masusolusyonan. Baka kaya tayo po ay maraming mga panalangin na ang pakiramdam natin ay unanswered prayer pa. Ibig sabihin, meron po na kung saan ay hinihingi ang ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po, yun tayo po ay nakikipag-fellowship sa ating pong Panginoon, nakikipag-fellowship, glory to God, sa ating pong mga kapatiran. Kung kayo po ay nagnanasa, na maranasan nyo po ang mga bagay na ito, hilingin nyo po sa Panginoon. Hilingin natin sa Panginoon na tayo po'y makasama sa bawat gawain na meron po dito. Kaya ako sa akin pong buhay, inihiling po ito. Lord God, bigyan nyo po ako ng lakas ng loob na madaluhan ko ang bawat pagtipon. Sapagkat ang panahon ay kung saan na andoon ang lagi pong umuulan, bigla-bigla na maganda panahon, bigla na lang bubuhos ang ulan. Pero kapag ito'y desire ng puso nyo, mararanasan nyo ang katugunan. Amen? Nung una, sabi ko, Lord, gusto ko ba makarating ng morning prayer? Ipinagkaloob ng Panginoon. Pinagkakalooban naman ng magandang panahon. Kaya tayo po mismo mag-desire. Huwag po tayo manatili na nasa bahay lang. Iba siyempre yung nag-e-effort. Iba siyempre yung pumupunta sa gawain ng ating pong Panginoon. Sapagkat kung tayo po ay lagi nasa gawain po ng ating pong Panginoon, meron pong ipauunawa po sa atin ng ating pong Panginoon. Amen po. Ating pong puntahan po yung ating pong pinakteksto. Hallelujah, Lord God. 1 John 1:6-8. 1 John 6-8. Kung sinasabi natin tayo may pagkakaisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So, ano pinaunawa po dito ni John? At kung ating pong titingnan at ating pong kung saan konti po lamang background, ito pong 1 John, ang author nito walang iba kung hindi si Apostol John. Siya po rin ang author ng Book of John do sa 4 Gospel. May ika-4 po na Gospel.
at siya po rin din ang author ng pahayag. So, ibig sabihin, ipinakikita po rito ni Apostol John na sabi niya, kung sinasabi natin tayo may pakikiisa sa Kanya, ngunit namumuhay naman tayo sa kadiliman, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. So, ibig sabihin, ipinauunawa po dito na kung tayo po may tunay na pakikiisa sa ating pong Panginoon, dapat nakikita sa atin na bubuhay tayo sa liwanag. Amen. Kapag tayo po ay kung saan ay nakikitaan po tayo na namumuhay po pa tayo sa dilim, ibig sabihin, sinungaling ka. Ito po sinabi po ni John, nagsisinungaling tayo at hindi namumuhay ayon sa katotohanan. Ibig sabihin, ito po ay utos ng ating pong Panginoon. Dumalo kayo sa bawat pagtitipon. Huwag baliwalay ng pagtitipon sa ating pong iglesia. Bigyan po natin ng panahon ang ating pong Panginoon. Pagbigay tayo ng oras para tayo po makipag-fellowship, napakarami pong gawain ng ating pong iglesia. Sa mga kabataan, meron po tayong youth, meron po tayo kung saan mga young professional. Ibig sabihin, meron po tayong mga kababaihan, meron po tayong kalalakihan. Kumpleto ang gawain sa loob po ng iglesia. Sa pagkatotoo, ang ating pong Panginoon, galak na galak siya kapag tayo po ay nasa gawain ng ating pong Panginoon. Amen? Ano po sinabi sa verse 7? Hallelujah. Ngunit, kung namumuhay tayo sa liwanag, gaya niya na nasa liwanag, tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus na kanyang anak. So, ibig sabihin, kapag tayo po ay kung saan ay namumuhay ayon sa liwanag, dapat nakikiisa tayo sa gawain ng ating pong Panginoon. Ano po yung pinauunawa? Ang ating pong Panginoon ay kung saan ay nagpapaalala. Kung siya po na kung saan ay nabubuhay sa liwanag, na doon po ang kanya pong pakikipagkaisa sa Ama. Amen? Dahil siya po'y nabubuhay sa liwanag, ang nais ng ating pong Panginoon, kung paano siya nakikipagkaisa sa Ama, tayo din ay makipagkaisa sa ating Panginoon. Tayo din ay makipagkaisa sa bawat gawain na inilalagay o isinasagawa sa ating pong iglesia. Sapagkat sabi rito, sa pamamagitan ng ating pong pakipagkaisa sa bawat gawain, ibig sabihin, naririto ang ating pong Panginoon. Tayo nagkakaisa at ang lahat ng ating kasalanan ay nililinis ng dugo ni Jesus. Habang tayo po'y nasa gawain, tayo po ang ating pong mga kasalanan ay nililinis ng dugo ng ating pong Panginoon. Hallelujah! Na walang iba, kundi si Jesus na kanya pong anak. So sa papaano pong paraan? Dahil sa bawat gawain po, may mga salita ng Diyos na tayo po'y napag-aaralan. May mga salita ng Diyos na magbabago sa ating pong buhay. May salita ng Diyos na ibibigay sa bibig ng mga lingkod na ating pong Panginoon para ito yung kung sa'y mag-edify sa ating pong buhay. Para ito yung magsilbi po sa atin na kung sa'y panlinis sapagkat kung paano ang ating pong Panginoon sa pamamagitan ng kanyang dugo, tayo po'y tinubos. Tayo po'y nilinis na ng ating Panginoon kung tayo po ay makikipagkaisa sa ating Panginoon. At alam po natin, pag sinabi pong makikipagkaisa, kung ano yung gusto ng ating pong Panginoon, tayo po'y makikiisa. Amen? Praise God, hallelujah. Ano po sinabi po sa verse 8? Hallelujah. Kung sinasabi natin tayo'y walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Tayo po makapagsisiyasat sa ating pong buhay. Tayo po makapagsasabi, Lord, ako po ba'y righteous sa iyong harapan? Nagagawa ko ba ang inyong pong pinag-uutos? Nagagawa ko ba yung lagi ako nakikipag-ugnayan sa iyo? Nagagawa ko ba na kung sa'yo lagi po ako nakikipagkait sa pamamagitan ng pagpupuri? Sunod sa bawat alituntunin ng aming pong iglesia. Kaya yan po, pinauunawa po dyan. Ang nais ng ating pong Panginoon. Sa gawa po natin ang nararapat. Kung ang ating pong Panginoong Jesucristo ay nakipagkakaisa sa Ama, tayo din makipagkaisa sa bawat gawain na ikalaga ng ating Panginoon sa loob ng iglesia. Amen po? So ngayon tanong po rito, Lord God, ano-ano ang kahalagahan ng fellowship o pakikisama po natin? Amen?
Atin po niya sa aklat po ng Gawa 2. Ito po ang kahalagahan ng fellowship o yung ating pakikisama sa bawat gawain. Ano po sinabi po sa aklat po ng Gawa 2:42? Inilaan nila ang kanilang mga sarili upang matuto sa turo ng mga apostol. Magsama-sama bilang magkakapatid, magsalo-salo sa pagkain ng tinapay at manalangin. Amen. So yun pong ipinauunawa po sa Acts, na sila po na kung saan, ito po yung mga ako sa pinili at tinawag ng ating pong Panginoon, na kung saan na iniuutos ng ating Panginoon na sila po ay nagsasama-sama. Kailan po ito? Matapos na bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Glory to God. Sila po'y nagsasama-sama at kung saan sila pinag-aaral sa turo ng mga apostol. Nag-aaral po sila at kung saan sila po ay natututo. Glory to God. Kaya sa bawat pagtitipon, tayo po'y natututo. At tayo po, kapag tayo po'y natututo, tumitibay ang ating pong pananampalataya sa ating pong Panginoon. Kaya napakahalaga po yung pagtitipon. Kapatid, sinasabi ko sa iyo, hindi ka lalago, magiging bansot ka kung wala ka sa gawain ng ating Panginoon. Kung ikaw Sunday goer lamang, kapatid, ipinapaalala ko po sa inyo, hindi po tayo lalago sa ating pananampalataya. Tanong mo ang sarili mo, kung ikaw isang puno, isang beses ka lamang diligan, lalo't at tag-init, hindi kaya malalanta. Ako po nabebless ako po, atin po isang kapatiran. Nag-post po siya. Na kung tayo po bilang tayo po yung mananampalataya, nangangailangan po tayo ng hangin, nangangailangan po tayo ng tubig, nangangailangan po tayo ng araw, nangangailangan po tayo na kung saan ay pataba. Ganyan po rin sa fellowship. Amen. Kapag tayo po ay pumupunta sa gawain po ng ating pong Panginoon, ibig sabihin tayo po ay nadidiligan ng salita ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng magandang atmosphere. Sa pagpupuri mo sa ating pong Panginoon, yung masama na kung saan na nasa loob sa iyong katawan, lalabas ito at papalitan ito ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Kaya ito po'y kailangan po natin. Kailangan po natin yung kung saan, yung pagkasama-sama. At ano po nangyayari sa pagkasama-sama? Habang nagsasama-sama ang mga kapatiran, ang naranasan nila, ang mga mananampalataya ay lumalago sa pananampalataya. Amen? Kaya kung tayo po ay konti lang problema dala agad tayo ng hangin. Ibig sabihin, kulang ka. Amen? Kulang po tayo sa dilig. Kulang po tayo sa sariwang hangin. Kulang po tayo sa pataba. Amen? Kulang po tayo number 1 sa salita. Dahil ang alagad ng aalalahanin, hindi tayo kayang baguhin ng gobyerno. Hindi tayo kayang baguhin ng mundong ito. Ang kaya lamang magbago sa atin, walang iba kundi ang salita ng Panginoon na nilalaki pa ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon. Amen? Kaya pagmasdan mo, kung sino dito yung lagi nasa gawain, sila yung nagiging matatag sa pananampalataya. Sila po yung malakas. Sila po kung saan ay hindi po lalampa. Bakit? Punong-puno ng salita ng ating pong Panginoon. Amen po. Ano pa nangyayari kapag tayo po ay nasa gawain? Glory to God. Nagkakaroon tayo ng pagkakaisa. Nagkakaroon ng unity. Amen. Kaya kapag tayo po ay nasa gawain ng ating pong Panginoon, sila po ay napakadali na kung saan ay sumunod sa alituntunin ng ating pong iglesia. At alam niyo po ang mahirap sa isa pong samahan ng mga mananampalataya, kung sino yung hindi nagdadalo, sila yung mareklamo. Amen? Bakit po? Nawawala sa kanilang puso yung pagkakaisa. Kaya kung ikaw ay maraming reklamo, maraming tanong, dumalo ka sa bawat pagtitipon. At mararamdaman mo, magkakaroon ka ng pakikipagkaisa sa mga kapatiran. Amen? Sapagkat naroroon yung pagsama ng ating pong Panginoon. Magkakaroon po tayo na kung saan ang ating pong pananampalataya lalago. Glory to God. Magkakaroon po tayo ng kung saan pakikipagkaisa. Amen. Sa loob po ng iglesia. At
inaalala ang kamatayan ni Jesus. Bakit po? Kasi araw-araw po, sila po'y nagsasalo-salo sa pagkain ng tinapay. Ano po ba yung ibig sabihin ng pagkain ng tinapay? Communion. Inaalala araw-araw ang kamatayan ng ating pong Panginoon. Inaalala nila yung kung paano ang ating Panginoon nagtiis ng hirap. Inaalala nila kung ating pong Panginoon, paano niya na kung saan tinanggap parusa na dapat tayo tatanggap. Pero doon sa krus ng Kalbaryo, inaalala nila sa pamamagitan ng tinapay, ito yung sumisimbolo ng katawan ng ating pong Panginoon. Kapag aalalahanin natin na kung saan yun ang katawan ng ating pong Panginoon, ano man ang yung pinagdadaanan, magiging matatag ka. Dahil kung paano nagtagumpay ang ating Panginoon, magtatagumpay din tayo. Amen? At hindi lang yun. At sila ay lumalalim sa pananalangin. Amen. At manalangin. Ay ito po ang susi. Kaya po kung ating pong titingnan, dito po sa Book of Acts, ang dami po na nangyari. Amen. So ano po sabi ito? Sila'y tumibay sa pananalangin. Una, ang mga mananampalatay lumago sa pananampalataya. Nagkaroon ng pagkakaisa. Inaalala lagi ang kamatayan ng ating pong Panginoong Hesus. Tumibay sa pananalangin. Kapag tayo po ay lagi sa gawain, tayo po ay nagiging prayer po. Bakit po? Kasi sa gawain, hindi nawawala ang panalangin. Sa gawain, hindi nawawala yung pagsama ng banal na Espiritu. Eh kung itong mga mananampalatayang ito, na kung sa'y dumanas ng matindi ng mga pagsubok, glory to God. Pero nagagawa nila para sila'y tumibay sa pananampalataya, araw-araw, sama-sama sila nagpupuri, sama-sama sumasamba, sama-samang nag-aaral ng mga salita na narinig sa mga apostol, sama-sama sila na kung saan ay masaya, na kung saan ay sila'y kumakain ng tinapay, at sila'y nananalangin. May ano nangyari sa kanila? Dumami ang mga mananampalataya. Glory to God. At sa lamang pagtayo ni Apostol Pedro, 3,000 ang naligtas. Kaya kung tayo po ay puspos ng kapangyarihan ng ating pong Panginoon, yung kapitbahay mo maliligtas din yan. Amen? Marami tayo na madadala sa pananampalataya kung tayo po lagi sumasama sa pagtitipon. Dahil tayo magkakaroon tayo ng encouragement. Gusto ko na madagdagan tayo. Gusto ko na kung saan tayo po ay lahat ay masaya, nagpupuri sa ating Panginoon. At yung mga problemang napag-uusapan, na kung saan ay nagkakaroon po ng solusyon, naramdaman yung damdamin ng bawat isa. At glory to God, doon sa amin po na kung saan ay zone fellowship. Glory to God. Meron po tayong kapatid na kung saan ay dumadaan sa problema. Ano po nangyari? Nagkaroon ng pagkakaisa at nagbigay ng tulong sa ating pong kapatid. So, ibig sabihin, nararamdaman po natin ang pangangailangan ng mga kapatid. Kaya napakahalaga po. Glory to God. So, ano po sabi sa aklat po ng Gawa 1:14? Hallelujah. Gawa 1:14. Lagi sila nagsasama-sama upang manalangin kasama ang mga babae at si Maria na ina ni Jesus. Ganun din ang mga kapatid ni Jesus. Ano po nangyari? Marami pong na-encourage. Amen. Dahil sila sama-sama na nananalangin, yung pong mga maari hindi po lamang mga kapatid ni Maria. Marami yung mga kapatid pa ng mga ibang mga apostol. Sapagkat doon makikita po natin, kapag nagsasama-sama ang mga anak ng Diyos, ito po ay nakaka-impluensya. Bakit? Laging puspos ng banal na Espiritu. Matapang ipakilala ang ating pong Panginoon. Sino-sino po ito nagsasama-sama? Dito po sa po ng Acts 1, ang nagsama-sama po dyan, 120 na mga mananampalataya. Hindi pa bumababa dyan ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Dahil doon po sa Acts 2, doon po bumaba ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Sila po lahat ay napuspos. 500 ang iniwanan ng ating pong Panginoon na tinagubilang, huwag kayong alis dito. Sapagkat bababa ang kapangyarihan ng banal na Espiritu. Kayong hindi po nakasama doon, na 380,
Sila po yung kung saan, sila po yung pong mga mananampalataya o kung saan nakakakilala kay Jesus. Sila nagsasabi, Hosanna, Hosanna in the highest. Sila po lumayo sa ating pong Panginoon. Hindi na naalala yung ginawa ng ating pong Panginoon, pero yung 120 na sa kabila ng kung saan na wala ang kalang mentor, na ilibing, namatay, at muling nabuhay, yung 380, sila yung lumayo sa Diyos. Pero itong 120, araw-araw sama-sama silang nananalangin at nagpupuri sa ating Panginoon. At doon, marami na kung saan ay nakukonvert. Amen. Glory to God. Hallelujah. Ano po sabi po sa aklat po ng Gawa 2:43? Ayan. Hallelujah. Dahil sa maraming himala at kababalaghan, ginagawa sa pamamagitan ng mga apostol sa Jerusalem, naghari sa lahat ang takot. Bakit po nagkaroon po ng ba't naghari po yung takot? Ating punti niya sa aklat po, glory to God, ng Gawa 5. Hallelujah. Ating punti niya, bakit nagkaroon ng kung saan takot ang mga mananampalataya? Hallelujah. Ano po sinabi po? Ayan po, sa aklat po ng Gawa 5. Nang marinig ito ni Ananias, siya ay nalagutan ng hininga at bumaksak. At lahat ng nakabalita sa pangyayaring iyon ay pinagharian ng matinding takot. Sino po dito si Ananias? Sila po yung maalap sa Panginoon na asawa niya si Sapphira. Amen? Ano sabi po sa verse 6? Glory to God. Lumapit ang ilang binata, binalot ang bangkay, at siya'y inilibing. So, ibig sabihin, yung pong pangyayari po dito sa Acts 5, ito po yung mga mananampalataya na nangako. Ang sabi nito si Ananias at ni Sapphira, napakaalap ng mga mananampalataya na ando rin pangangailangan ng mga kapatiran dahil ang mga apostol ay naando yung alap sa pag-asik ng salita ng Panginoon. Nangako si Ananias at si Sapphira, sige, ipagbibili ko ang aming ari-arian. Ibibigay namin sa gawain ng ating pong Panginoon. Ano po nangyari? Hindi po ibinigay lahat yung ipinangako. Glory to God. Kaya ang nangyari kay Ananias at kay Sapphira, ang sabi siya po'y nalagutan ng hininga. Ikaw ba kaya halimbawa tayo magkakasama dito sa loob ng iglesia? Nangako halimbawa, nangako si Sister Jocelyn. O sige, dahil napakaalap sa Panginoon. Glory to God. Bebenta ko yung bahay at lupa ko. Dahalin ko sa paanan ng mga apostol para lumawak ang gawain ng ating Panginoon. Nagpadala ang Panginoon ng buyer. Nung maibigay ang buyer na ibenta yung property, hindi ibinigay lahat yung kanyang pangako. Kaya dito, ipinakita ng ating pong Panginoon, sabi ng banal na Espiritu, bakit mo binigyan ng pighati? Ang sabi ni Apostol Pedro sa kanya, nung iyan ay hawak mo, inyo yan. Bakit nung mabenta, niloko mo ang banal na Espiritu? Kaya ano ang sabi rito? Na marinig ka na niya, sino po nagsalita dyan? Si Apostol Pedro. Siya'y nalagutan ng hininga at bumaksak at lahat na nakabalita sa pangyayari iyon ay pinagharian ng matinding takot. So, ibig sabihin, kapag ang isa pong kung saan ipuspos ng banal na Espiritu, ay nagkaroon ng pagkapaalala po sa bawat po sa atin, tanggapin natin ito. Ang sabi ni Apostol Pedro, nung inisayo, hindi ka namin pinilit. Ikaw ang nangako, pero ang banal na Espiritu, binigyan mo ng kapighatian. Kaya kapag tayo pinangako sa Panginoon, huwag natin itong babaliwalain. Kapag tayo po'y nagbigay po sa ating pong Panginoon ng pledges, sige, magbibigay ako para dito sa development ng ating pong iglesia. Magbigay ka. Amen? Kung ito man ay madelay, ibigay mo rin sa ating pong Panginoon. Bakit? Ipinangako mo yan. Ang sabi sa aklat po ng mga ngaral, huwag kang magmamadali sa pangangako. Kapag ikay nangako, gawain mo agad. Amen. So, ibig sabihin, kapag tayo po'y sumunod sa ating pong Panginoon, may takot tayo sa Diyos na nakarinig. Lahat ng ating pong ginagawa, alam ng ating Panginoon. Alam ng ating Panginoon kung magkano ang iyong hawak na pera. Alam ng Panginoon, hindi mo pa kaya pero nangako ka.
at sa takdang panahon, ibibigay sa'yo ng Panginoon. Hindi pa dumarating yon, pinagpala ka na ng ating Panginoon. Amen. Kaya ano po nangyari po dito? Nagkaroon ng takot. Glory to God. Nagkaroon ng takot at nagkaroon ng himala. Amen. Kaya makikita po natin dito, pagdating po doon po sa aklat po ng Acts 3, gumawa ng himala sina Apostol Pedro, sina Juan, si Santiago, sa pamamagitan ng lalaki na naandoroon sa pintong maganda at nakaranas ang lumpong ito na siya'y nakalakad. Bakit? Dahil lagi silang nasa fellowship. Lagi sila nagsasama-sama. Kaya kapag tayo pinasagaway ng ating pong Panginoon, makaranas tayo ng kapuspusan ng banal na Espiritu. Amen po. At yan po ang nais po ng ating pong Panginoon. Ano po ang sabi niya sa aklat po ng Matthew 18 verse 20. Hallelujah, Lord God. Sapagkat saan man may 2 o 3 nagkakatipon, sa pangalan ko, naroon akong kasama nila. So sino po nagsasalita rito? Si Jesus. At ito po narinig po ni Mateo na tagasunod ni Jesus. Kaya kada gawain po ng ating pong Panginoon, ano sabi ni Jesus? Naroon akong kasama nila. Kaya kapag tayo po'y nagkakaroon po ng gawain, naririto ang ating pong Panginoon. Kapag tayo po'y may gawain saan man, kasama natin ang ating Diyos. Kaya kung tayo po'y nagbibigay ng panahon sa ating pong Panginoon, dahil kasama siya, bibigyan ka rin ang pagkakataon na kapag ikay humingi, ang ating Diyos magbibigay. Amen. Kaya napakahalaga po na ating alalahanin, kada gawain ng ating pong Panginoon, naroroon siya. Amen. Pangako rin ng ating Panginoon sa Matthew 28 verse 20. Doon sa paghayo po natin, pagsunod natin sa ating pong Panginoon, pangako rin ng ating Panginoon, saan man kayo pumunta, hanggang sa kahuli-hulihan ng mundong ito, kasama niyo ako. Kaya kapag kayo sumusunod, kapag kayo humahayo, kapag kayo nagsasalita ng Panginoon, kapag kayo nagsasalita sa kalye, kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen! At yan ang nais ng ating pong Panginoon, na lagi nating alalahanin sa bawat gawain, naririyang kasama natin ang ating pong Panginoon. Amen? Ano po sinabi po ng ating pong Panginoon? Glory to God. Sa aklat po ng John 17, 16-17. Praise God. Hindi sila taga-sanlibutan. Tulad ko na hindi rin taga-sanlibutan. Verse 17. Ibukod mo sila para sa iyo. Pamamagitan ng katotohanan. Ang salita mo ang katotohanan. So ibig sabihin, pinakikita po rito, ang sabi po ng ating pong Panginoong Jesus, ang ating pong Panginoong Jesus, nakikipag-usap po siya sa Ama. Kasi dito po itinatagubilan ni Jesus yung kanyang mga alagad. Kasi malapit na po siyang hulihin. Malapit na po siyang hatulan. Kaya ang sabi niya rito, glory to God, yung sa verse 17, hindi sila taga-sanlibutan. Kaya tayo pong lahat, hindi po tayo taga-sanlibutan. Tayo po'y taga-langit. Amen! Imigaw ng amen na taga-langit. Amen! Hallelujah! Kung ang ating pong Panginoon nagsasabi, hindi sila taga-sanlibutan. Kung tayo hindi taga-sanlibutan, tayo po'y taga-langit. Amen! Kaya ano ang sabi ito? Ibukod mo sila para sa iyo sa pamamagitan ng katotohanan. Ano po yung ibig sabihin sa pamamagitan ng katotohanan? Yung kanyang mga salita. Amen. Yung mga salita ng ating pong Panginoon, ito yung katotohanan. Ito yung magbabago sa ating pong buhay. Glory to God. At makikita po natin na kapag nakakarinig po tayo ng salita ng ating pong Panginoon, dahil sabi niya, ang salita mo ang katotohanan. Yung salita na nang gagaling sa Father God, ito yung katotohanan. Kaya bawat salita ng Diyos na ating pong naririnig, this is the truth. Ito yung katotohanan. Dahil ang sabi sa aklat po ng John 8:32, if you know the truth, truth shall set you free. Amen. Kaya kinakailangan tayo po'y makalaya na. Wala nang umaalipin sa atin dahil tayo ay tagalangit. Amen. Praise God. Ano po sabi po sa aklat po ng aklat ng Hebreo 4:12? Amen. Dahil ang salita mo ay katotohanan. Yan. Ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa.
mas matalas kaysa alimantubak, na sa magkabilay may talim. Ito'y tumatagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. At makakasukasuan at buto, at nakakaalam ng mga iniisip at binabalak ng puso. So napakatindi po ito. Dahil sa bawat gawain, salita ng Diyos ang number 1 na nahahaya. Amen? Dahil sabi nga, ang salita ng Panginoon buhay. Mabisa. Kapag sinabi ng buhay at mabisa, napakahalaga. Kaya kapag tayo po'y maraming salita ng Panginoon, buhay ka. Bawat ibibigat na yung mga labi, mabisa. Bakit? Out of the abundance of the heart, the mouth speaketh. Kapag tayo ay punong-puno ng salita ng Panginoon, ito yung lalabas sa ating labi. At kapag ito'y lumalabas sa ating pong mga labi, yung makakausap mo, magbibigay buhay ka sa makakausap mo. Bakit? Ang lumalabas sa iyo, walang iba kundi yung katotohanan. Walang iba kundi yung salita ng Ama na ibinibigay sa anak, na ipinapasa sa atin. Amen? Kaya ang sabi niya po rito, dahil ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matalas pa kaysa alinmang tabak na sa kabilay talim. So ibig sabihin, gaano makatalas yung tabak na kung saan na panghiwa ng baboy. Kung gaano makatalas yung mga tabak na pantabas ng mga tubo. Ang sabi ito, ang salita ng Diyos mas matalas pa kaysa alinmang tabak na may magkabilang talim. So, ibig sabihin, so powerful. Kung ang dalawa, kung yung isang tabak na may dalawang talim, sa ating Panginoon, 4. Amen? Bakit po? Dali mo sa kanan, mabisa. Dali mo sa kaliwa, mabisa. Dali mo sa itaas, mabisa. Dali mo sa baba, mabisa. Amen? Kaya pag tayo ay punong-puno ng salita, anuman ang mga pakana ng kadiliman, there is power in the Word of God. Ito yung ating gagamitin. Kaya ang sabi doon sa aklat po ng Ephesians 6, glory to God, kailangan tayo po'y balot ng armor of God. Amen? Yung armor of God, kasama dito ang salita ng ating pong Panginoon. Ito po yung sinasabi na sword of the Spirit. Walang iba kundi ang salita ng Panginoon. Ito yung ating pong ginagamit na panangga sa lahat na nagliliyab ng palaso ng kadiliman. Kaya kung tayo po'y maraming salita ng ating pong Panginoon, ito gagawin mong panangga sa mga pandaraya ng kadiliman. Kapag ikay nasa karamdaman, sasabihin ng dyablo, matay ka na. Ayan, wala ka ng kagalingan. Ayan, ano na mangyayari? Kapag ikay nawala, yung asawa mo, mambababae yan. Yung lalaki naman, kapag ikay nawala, papalitan ka agad ng asawa mo. Dadayain ka ng dyablo. Pero kung ikaw ay may salita ng Panginoon, no way, Satan! Wala kang kapangyarihan sa akin sapagat ako ay anak ng Diyos na buhay. Bibigyan ako ng mahabang buhay sapagat ako'y gamit pa ng aking Panginoon. Amen! Yan po yung nais ng ating Panginoon. Gawain natin panangga na nagliliyab na palaso ng kadiliman. Ay, ang anak mo, hindi na magbabago yan. Sansalain mo yan. Oy, Satan, wala kang pangyarihan sapagat ang aking anak, yan ay binili na ng aking Panginoon. Ang aming sambahin maglilingkod sa aming Diyos na buhay. Sapagat ang aking anak, ito'y aking dala sa panalangin na kung paano ako nag-aalab, sila rin ay mag-aalab din sa ating Panginoon. Amen. Kaya huwag tayong padadaya. Dahil sabi nga doon sa aklat po ng Ephesians 6:10, be strong in the Lord and in the power of His might. Sa Diyos tayo magpapalakas. Hindi kay mayor, hindi kay senador. Ang dami ngayong flood, hallelujah. Praise God, hallelujah. Napakarami po na kung saan yung problema tayo sa flood. At makikita po natin talaga dito. Talagang totoo, sa Diyos lang po tayo pwedeng magpakalakas. Maaaring may tumanggap dito ang bigay ni Congressman. Naku po, ito po ninakaw sa gobyerno, yung binayad sa amin. Praise God. Baka makonsensya pa kayo. Amen? So, lagi nating iisipin, ang aming pagkapala ay magbubuhat doon sa langit. Amen? Ang aming pag-iingat magbubuhat sa aming pong Panginoon.
Sapagkat sabi niya sa aklat po ng Out 91 verse 14 to 16. Amen. At dito po ipinakikita yung pangako ng ating pong Panginoon. Hallelujah. Ano po yung pangako doon ng ating pong Panginoon? Ang sino man na sumusunod sa akin, glory to God, pag sila'y tumawag, lagi akong handa na sila'y pakinggan. At kung may hilahil, ay aking sasaklolohan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at ang makakamit nila ay kaligtasan. Amen. Salita ng Panginoon. Kapag may mga gabi na hindi ka makatulog, sabi mo sa Holy Spirit, paalala mo mga pangako ko, mga pangako mo sa amin. Kaya ngayon sa awitin, di ba? Sa mga pangako mo, ay lalakas ako. Amen. Sa mga pangako mo, tatanim sa puso ko. Amen. Kaya yung mga pangako ng ating pong Panginoon, yan ang magbibigay sa atin ng sigla. Ano yung pangako ng Panginoon? Na naaalala mo? Gaano kadami na pangako ng Panginoon ang naiwanan sa iyong puso sa panahon na ikay dumadana sa mga pagsubok? Sabi mo sa Holy Spirit, ipaalala mo sa akin ang mga pangako mo. Pag may mga gabi na hindi ka makatulog, kausapin mo ang banal na Espiritu. Pag may mga panahon na ikay nagkakaroon ng takot, alalahanin mo ang mga pangako ng ating Panginoon. Napakarami pong pangako ng Panginoon sa takot. Isaiah 41 verse 10. Amen? Huwag kang matakot. Amen? Ako ang iyong Diyos. Huwag kang matakot, huwag kang panlupaypayan. Kasama mo ako. Huwag kang matakot, palalakasin kita. Amen? Iaangat kita ng aking kanang kamay. Amen? Huwag kang matatakot. Huwag kang matakot sa kamatayan. Amen? Matakot ka sa ating Panginoon. Amen? At ano ang sabi niya sa aklat ng Hebreo 35? Ang daming nakakaklaim ng mga pangakong ito, 5 and 6. Amen? I will not leave you nor forsaken you. The Lord is your helper. What man do for you? Amen? Ating alalahin ng pangako ng ating pong Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, sa aklat po ng Matthew 28 o Matthew 11:28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal, kayong lahat na nabibigyan, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Kaya kapag tayo lumapit sa ating Diyos, tayo po ay luluhod at magpapakumbaba. Lord, pangako mo to. Na kapag kami napapagal, kapag kami nahihirapan ng lubha, lumapit lang kami sa iyo. Pero doon po sa verse 29, meron din utos ang ating Panginoon. Mag-aral kayo sa aking salita. Pasanin niyo ang aking pamatok. Verse 30, sapagkat ako ay may mapagpakumbabang puso at makararanas kayo ng kapahingahan. Kaya sa paglapit natin sa ating pong Panginoon, tayo ay patuloy na kung saan ay mag-aral ng kanya pong mga salita. Amen po? Glory to God. So makikita po natin dito. Hallelujah. Yung po sinabi ng ating pong Panginoon sa 1 Thessalonians chapter 5 verse 23. Talagang totoo po na ang magbibigay sa atin ng kaparaanan para tayo makapamuhay ng may kabanalan, walang iba kundi ang salita ng ating Panginoon. Oh, hallelujah, Lord God. Sapagkat dito po natin makikita na kapag tayo po ay may salita ng ating pong Panginoon, ito po ay tagos maging sa kaibuturan ng kaluluwa at espiritu. Sa isip, sa kaluluwa, sa tuhod, yung mga kasukasuan ng ating pong mga buto. Glory to God. At ang sabi nito, ang mga kasukasuan at buto at nakaalam na iniisip at binabalak ng puso. Alam niya ang salita ng Panginoon. Kaya kung ngayon meron kang nagsalita ng Panginoon, naramdaman mo, natimoy mo sa puso mo, ibig sabihin, kinakausap ka ng ating Panginoon. Ay Lord, totoo po ata, ako ata kinakausap dito. Kasi magbuhat ng ang biyaya na Diyos itayo, hindi pa ako nakakaranas umattend ng midweek service. Ako po 10 taon na pong mananampalataya, hindi pa ako uma-attend ng Nights of Joy. Amen. Lord, ako po napakatagal na pong mananampalataya. Hindi ko po nagagawa yung aking pong kapitbahay ay share na salita ng Panginoon.
pero tayo po'y lumapit sa ating pong Panginoon. Dahil ang sabi po ng ating pong Panginoon sa aklat po ng 1 John 1:9, kung ipapahayag ng iyong mga labi ang lahat ng ating pong mga kasalanan, ang Diyos ay tapat at banal. Handa tayong linis sa lahat ng ating pong karumihan. Ang Diyos nangungusap sa ating pong mga puso. Pero napakabuti po ng ating Panginoon. Sapagkat ang nais lang ng ating pong Panginoon, confess. Amen. Niloko ka ng asawa mo, patawarin mo na. Niloko ka ng kumari mo, iniskam ka, inutangan ka, hindi ka binayaran, patawarin mo na. Yung kapatid mo, pinagsaltaan ka ng masakit, patawarin mo na. Glory to God. Yung boyfriend mo, binirek, patawarin mo na. Yung teacher mo, ibinaksa ka, patawarin mo na. Amen. Magagawa po natin na tayo po'y makapagpatawad kung tayo po'y babat sa salita ng Panginoon. Kaya ang sabi sa aklat po ng Efeso 4, verse 26, huwag nating hahayaan na hindi tayo makapagpatawad na paglubog ng araw. Amen. Kaya kinakailangan, kapag tayo pinasaktan kanginang umaga, huwag mong hahayaan na lumubog pa ang araw. Amen. Kung tayo pinasaktan, kung tayo po ay narinig ng hindi maganda, Lord, patawarin niyo po siya sapagkat hindi niya alam ang kanya ginagawa. Amen. Napakabisa po yung pagkapatawad nung kung saan ay bukal sa iyo pong puso. Kapag hindi ka nakapagpapatawad, pakiramdam mo, ang buo mong katawan ay masakit. Amen. Bakit? Sabi sa aklat po ng Kawikaan, a merry heart with like a good medicine, but the broken heart, amen, drieth the bone. Sino po yung mga broken hearted? Amen. Yung nasaktan, yung iniwanan ng minamahal sa buhay, yung mga magulang na sinaktan ng anak, yung asawa na kung saan ay niloloko, yung asawa na naglilihim, yan po yung mga broken hearted. Pero tayo po, masaya po tayo, kaya tayo po ay walang arthritis. Amen. Ay yung puro malulungkutin, amen, humihina ang mga buto. Amen. Kaya tayo po ay kung saan lagi po tayo magpatawad. Amen. Lagi po tayo maging masaya para wala pong anuman na kung saan ay magiging bit natin. Kaya napakaganda po yung sinabi po sa aklat po ng Hebreo. Ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 12:1, alisin na natin, itapon natin ang lahat ng ating mga bit. Yung mga kasalanan na humahadlang sa atin. Amen. Upang matakbo natin ang ipinagagawa sa atin ng ating pong Panginoon. Amen. Kaya ang kailangan po natin, walang iba kung hindi ang salita ng ating Panginoon. Kung tayo po'y punong-puno ng salita ng ating pong Panginoon, lagi po tayo nagpupuri, sumasamba. Sa pagkagising sa umaga, salamat Panginoon. Amen. Napakabuti mo, O Diyos. Amen. Ano po, in conclusion po, glory to God. Hallelujah. Ang sabi po sa aklat po ng Hebreo 10:25, ito po ay napakatagal na po natin po itong narinig. Amen. Hallelujah. So makikita po natin dito. Ano po sinabi po sa aklat po ng Hebreo 25? Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating pong mga pagtitipon. Utos po yan. Ano sabi? Huwag. Pag sinabing huwag, at ikaw hindi dumadalo, ibig sabihin, nilalabag mo ang ating Panginoon. Huwag nating kaligtaan ang pagdalo sa ating mga pagtitipon. Glory to God. Gaya ng nakasanayan ng iba, sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Sapagkat sa gawain, nagkakaroon po tayo ng encouragement. Sa bawat pagdalo po natin sa ating pong Panginoon, pinalalakas tayo ng ating pong tagapanguna. Binibigyan tayo ng salita ng ating Panginoon to encourage us. Para po tayo pasiglahin, para po tayo palakasin, para po tayo bigyan ng pag-asa. Yung salita ng Diyos na mahahasik
Sa bawat gawain, yon ang magbibigay sa atin ng buhay. Amen? Bakit po? Ipinauunawa po dito na ang sabi sa halip, palakasin natin ang loob ng isa't isa. Lalo na ngayon, nakikita natin malapit na ang araw ng Panginoon. Amen? Sapagkat malapit na ang pagbabalik ng ating pong Panginoon. Malapit na ang araw ng ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po'y dumalo sa bawat pagtitipon. Palalakasin tayo ng salita ng ating pong Panginoon. Amen? Dahil kasama natin ang Diyos sa bawat gawain. Kaya ito po ang napakahalaga sa ating pong buhay. Sapagkat alam natin, 100% darating ang ating pong Panginoon. Kaya kinakailangan tayo po ay dumalo na sa bawat pagtitipon. Amen. Mamili ka sa dami ng gawain dito. Saan ka a-attend? Kung ikay lola, saan ka a-attend? Amen. Ikaw ba'y sa youth? Prayer warrior ka? Sa midweek ka? Amen. Pwede ka sa Nights of Joy. Sa Nights of Joy, glory to God, pwede rito ang alangan. Hindi po alangan na, ibig sabihin alangan ng edad, nasa middle age. Pwede rito kabataan, pwede rito yung mga may edad na. Kasi napakaganda po, Night of Joy. Kapag ikay sumama sa gawain ito, magkakaroon ka ng joy. Amen. Kasi ito po pagkasama-sama ng pasisiglahin ang puso ng mga mananampalataya. Glory to God. At dito po sa Nights of Joy, nagkakaroon po na kung saan panalanginan, nagkakaroon ng pagpupuri, nagkakaroon po ng pagsamba, nagkakaroon po na kung saan pag-aalaban, pagkapalakasan. At mararanasan mo yung pangako ng ating Panginoon. Inihahanda tayo sa araw ng pagbabalik. Aalap tayo sa pananalangin. Magkakaroon po tayo ng unity. Magkakaroon po tayo na kung saan pagtibay sa ating pong pananampalataya. Bakit? Kasama natin ang Diyos sa bawat gawain. Amen po. Glory to God. Hallelujah. Ang last verse po, tulad po na sinabi, kanina po, sa gawa po. Verse 42. Na kapag tayo po ay lagi po sa gawain, tayo po'y pinatitibay ng ating pong Panginoon. Ang ating pong pananampalataya, nagkakaroon po tayo ng unity. Nagkakaroon po tayo ng pagkakaisa. Nagkakaroon po tayo ng alab. Nagkakaroon po tayo na kung saan ay pag-aala-ala lagi sa kung saan sa kamatayan ng ating pong Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng kung saan ay marugdob na pagkakakilala sa ating pong Panginoon. Amen po. Sapagkat ang nais po ng ating pong Panginoon, lagi po nating alalahanin ng ating pong Panginoon ay babalik. Amen. Ang lagi po nating alalahanin, kinakailangan tayo po'y makita sa bawat gawain. Bakit po? Sapagkat ito po'y itinakda ng ating Panginoon. Amen. Kung hindi ka makadalo, ipanalangin ko mo nalangin. Lord, hindi po ako makakadalo ngayon. Pero Lord, hipuin nyo naman yung may mga bakating oras. Tayo po lagi tayo isipin, 24 hours ang ibinigay sa atin ng ating pong Panginoon. Ang hinihingi sa atin ng Panginoon, yung tithes po natin na 10%. Gaano po ang 10% ng 24 hours? 2 hours and 40 minutes. Kaya tayo po'y magkaroon po ng oras. Magkaroon po tayo ng oras, panahon, pagbubuloy-buloy ng kanyang salita. Magkaroon po tayo ng panahon ng pagkupuri. Magkaroon po tayo ng panahon na kung saan ay pananalangin. Pagkamba sa ating pong Panginoon at mararanasan mo, kapatid. Ang ating Diyos hindi siya pagkatubili para po tayo iligtas sa araw ng kanya pong pagbabalik. Amen po. Glory to God. Sige po, palakpakan po natin ang ating pong Panginoon. Hallelujah, Jesus. Hallelujah, Lord God. Sige po, tayo po'y tumayo. Hallelujah, Lord. Yes, O Lord God. Hallelujah. Hallelujah, Lord God. Panginoon, sa oras na ito, O Diyos, akin pong itinalaga po sa iyo lahat ng iyong pong mga anak. Lord God, lahat po sila, Panginoon. Sinabi mo, O Diyos, sila po'y panig mo, Panginoon. Hindi po sila tiga-dilim, sila po'y taga-liwanag. At sabi mo sa Father God, Jesus, ang sabi mo, Ama, ibukod mo po sila. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, hindi pa huli ang lahat. Kung sila man, O Diyos, ay binabaliwala na ang gawa sa loob ng aming iglesia. Lord God, dalangin ko po, Panginoon, bigyan niyo po sila ng panahon
Bigyan niyo po sila ng pagkakataon, dakilang Ama. Magbigay po sila ng araw at oras para sa iyo. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa po sa amin. Dumalo mga kabataan sa bawat pagtitipon ng kabataan. Magawa po nilang dumalo. Kung ito po'y gawain ng mga kababaihan, Panginoon, dumalo po sila, dakilang Ama. Marami po kaming gawain sa kababaihan. Meron po kaming zone, Panginoon. Zone fellowship ng mga kababaihan. Meron po kaming gawain ng kalalakihan, Panginoon, sa tahanan po nila Sister Early. Lord God, dalangin ko po, Panginoon. Dahil nalalapit na ang araw ng iyong pong pagbabalik. Wake up call, dakilang Ama. Tulungan mo po ang bawat isa po sa amin na magkaroon ng panahon sa pakikipagtipon, Panginoon. Pakikisama, Panginoon, sa bawat gawain mo. Sapagkat sa pagkasama naman ng iyong mga anak, mararanasan po namin ang iyong kapangyarihan. Mararanasan po namin ang iyong himala. Mararanasan po namin ang banal na pagkatakot, dakilang Ama. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, maranasan ng lahat ng iyong mga anak, Panginoon, ang patuloy na pagsama ng kapangyarihan ng iyong banal na Espiritu. Magkaroon po sila ng masidhing pagnanasa. Panginoon, sa pagkatotoo, lahat ng aming pong ginagawa, kita mo ang lahat ng ito. Or tulad ng sinabi mo po, Panginoon, sa aklat po ng Mga Ngaral 12, lahat po ng aming pong ginagawa, ito po'y lihim sa tao, pero sa iyo po ay lantad. Lahat ng aming pong ginagawa, masama man ito, mabuti, ito'y aming pong ipagsusulit sa iyo. Kaya Lord, dalangin ko po, Panginoon, ng matinding conviction. Dalangin ko po, Panginoon, Lord God, magkaroon po ng balinsyadong oras, Panginoon. Kaya Lord, iyo ko po itinatalaga ang lahat po ng mga kapatiran, dakilang Ama. Maging yung po mga nanood po, Panginoon, live, dakilang Ama. Lord, dalangin ko po, katakpuin niyo po sila. Panginoon, sa pagkatotoo, dakilang Diyos, ikaw po ang aming Ama sa langit. Kami po yung mga anak mo na naririto, Panginoon. Nagpapakumbaba, sumasamo, Panginoon. Kaya Lord, pagpalain niyo po mga anak na naririto. Dalangin ko po, Panginoon, lahat ng salita mo na kanila pong narinig, dakilang Ama. Hindi po lamang narinig, kundi ito po kanila pong maisabuhay. Sapagkat ang sinabi mo sa aklat po, Panginoon, Lord God, ng James 1:25, na ang sino man nagsasagawa ng iyong mga salita, Panginoon, hindi lamang po tagapakinig, kundi tagasagawa, sila po'y pagpapalain mo sa lahat ng kalapong mga gawa. Kaya Lord, maraming pong salamat, dakilang Ama. Pagpalain mo po lahat ng mga anak mo, dakilang Diyos. Kaya sa iyo ko po maingat na ibinabalik po ang mataas na papuri, pasalamat, parangal at pagdakila, tanging sa iyo po lamang, Ama. Sa pangalan ni Jesus at sa patnubay ng iyong banal na Espiritu, ito po ang aming panalangin. Amen and amen. Hallelujah, Lord God.